Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sa ika-42 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., nanindigan ng isa sa mga apo nito na walang mangyayaring reconciliation sa pamilya Marcos, malibang akuin na mga ito ang pananagutan sa mga biktima ng martial law. Samantala, kinatuwa naman ang mga taga-suporta na hindi pinalitan ang petsa ng paggunita ng kabayanihan ni Ninoy Aquino para sa taong ito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. We've been consistent that there's no reconciliation without justice. No? So for as long as there's no recognition of the atrocities that were committed under the Marcos dictatorship, wala pang aasahang pakikipagbati. Ito ang posisyon ng pamilya Aquino nang tanungin kung bukas ba sila sa pakikipag-ayos sa pamilya Marcos. Ayon kay Kiko Aquino D., apo ni former Senator Ninoy Aquino Jr., hanggat hindi kinikilala at pinananagutan ng mga Marcos ang mga naging biktima noong panahon ng martial law, malabo na mayroong reconciliation na mangyayari. for as long as there is no such recognition, I don't think there's much to say between our two families. Samantala, kumpara noong nakaraang 2024 na ginawang August 23 ang paggunita ng Ninoy Aquino Day na natili itong August 21 ngayong taon. Ayon sa mga taga-suporta ni Ninoy, huwag nang pakialaman ng Pangulo ang petsang ito. Pwede naman palang hindi gawing holiday economics, di ba? So it works even better. Now my advice is, for all those who continue to do initiatives to make the people forget, siguro tigilan na po natin yung ganon. Anya, ang pagkamatay ni Ninoy ay hindi isang simpleng holiday, kundi parte ng kasaysayan na nagpabago ng landas ng bansa. Para naman sa historia na si Chao Chua, ang kahalagahan ng araw na ito ay hindi lamang kay Senator Aquino, kundi para sa sambayan ng Pilipino, tunay na naging dahilan kung bakit muling naibalik ang demokrasya sa Pilipinas. Payo naman ito sa Pangulo, hayaan ang mga Pilipino na muling sariwain ang mga ganitong klase ng pangyayari sa kasaysayan. Nagbigay rin siya ng kanyang statement kanina, no? At syempre tinatanggap naman natin 'yon. Pero patuloy yung pagbabantay, no, sa kanyang pamahalaan din, no, para magkaroon ng tunay na good governance. Kasi 'yun naman yung pinaglaban ni Senator Ninoy Aquino kaya siya umuwi. Ayon sa historia na si Chao Chua, kailangang alalahanin ng mga Pilipino na ang kabayanihan ay hindi nalilimitahan noong himagsikan, kundi po pwede ring mangyari hanggang sa makabagong panahon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng paggunita sa Ninoy Aquino Day ay nagpapakita ng kahandaan ng bansa para sa uri ng pamumuno na inuuna ang pagkakasundo at pagkakaisa sa halip na alitan. Ayon sa Pangulo, ang ika-42 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. ay paalala na dapat isabuhay ng mga namumuno ang maayos na pamamahala, may konsensya at may mas malawak na pananaw para sa kapayapaan. Dagdag ni PBBM, ang pag-alala kay Aquino ay hindi lamang pagbibigay pugay sa isang mahalagang kabanata ng kasaysayan, kung hindi isang paanyaya na gawing inspirasyon ang mga aral ng nakaraan upang magpatuloy sa pamumuno na nakatuon sa pagkakaisa at pagkakasundo ng sambayanan. Itinuturing din ng Pangulo na ang ganitong pag-alala sa kasaysayan ay gabay para sa mas malinaw na pag-unawa sa tungkulin ng Estado at sa pagpili ng kapayapaan higit sa anumang alitan. Isinawalat ni Vice President Sara Duterte ang ilang detalye hinggil sa kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito ay binunyag ng Vice Presidente na inalok umano siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng ibang posisyon matapos siyang magbitiw noong bilang Secretary ng Department of Education. Ito ang balita ni Jed Naresina. Kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang
Hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. And to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. Matagal aniya niyang pinag-isipan ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education noong 2024. Ito ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Duterte, hindi niya ugaling tiisin na lang ang mga pag-ataking ginagawa sa kanya, gayong ginampanan naman niya ang kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary noon. Kaya nang magkaroon ng pagkakataong makausap ng personal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dito na niya ipinaalam ang pag-alis niya sa gabinete. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Ngunit ayon sa Vice Presidente, tinangkapaan niya siyang pigilan at kumbinsihing manatili ng Pangulo. Katunayan, inalok pa siya ng ibang posisyon at nakiusap pa si Pangulong Marcos na kung maaari ay makatulong nito si VP Sara para sa 2025 midterm elections. Ngunit hindi ang pag-atake sa pangalawang Pangulo ang pinaka nagtulak sa kanyang umalis sa pwesto. Ayon kay VP Duterte, matapos ang kanilang pag-uusap ni Pangulong Marcos Jr., dito na napatibay ang kanyang naunang desisyong umalis. Ang clincher dito, hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin, pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So hindi ako ang failure. Siguro ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Dinipensahan din ni Vice President Duterte ang pahayag ng Malacanang na siya ay complete failure bilang kalihim ng Department of Education. Katwiran nito, bakit tila gusto ng Pangulo na siya ay manatili sa posisyon kung talagang bigo siyang magampanan ang kanyang trabaho. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatatawag sa Senado ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, maging ang ilang mga taga-commission on audit na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ito ang tiniyak ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada sa gitna ng investigasyon na isinagawa ng Senado kaugnay na naturang issue. Naniniwala naman ang senador na posibleng hindi alam ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang mga nangyayari sa ilalim ng ahensya. Ngunit ang ilang kongresista pinagbibitiw na sa pwesto ang kalihim. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Parang ang lawak ng korupsyon sa DPWH. Anong nire-recommend din dapat gawin? Well, hence must go. Maaring umabot pa ng 10 Senate hearing ang gagawing pagbusisi ng Senado sa lawak ng saklaw ng mga anomalya sa flood control projects. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kasunod ng pagbubunyag ni Senador Panfilo Lacson ng aniyay garapal na korupsyon sa naturang mga proyekto. Ayon kay Senador Estrada, sinusuportahan niya ang mga isiniwalat na impormasyon ni Senador Lacson kung saan pinangalanan pa nito ang ilan umanong sangkot sa anomalya. Kaya inaasahan ni Senador Jinggoy ang partisipasyon ng mga ito sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, they have to be present. Patatawag siguro natin sila yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. Kasi hindi magpo-prosper ang flood, ghost project kung
walang cooperation mo. Kaugnay nito, sinabi ng senador na hindi niya tiyak kung may ilang empleyado ng DPWH ang tumatayo ring kontraktor. Ngunit malaki niya ang posibilidad na sila-sila rin ang nagpapaikot ng mga kontrata. Habang ipinauubayan na nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdidesisyon kung dapat magbitiw sa pwesto si DPWH Secretary Manuel Bonoan. I reserve my comment. Kasi, alam mo, honestly, frankly speaking, baka hindi rin alam ni Secretary. In fairness to Secretary, I'm not defending him. In fact, I asked a lot of questions from yesterday. I'm not defending him. Pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bonoan yung mga nangyayari sa mga. So, hindi naman niya monitor yan. Kaya lang, ang problema niya, kung ang responsibility. That is his responsibility as Secretary. Agarang pagbibitiw naman ng kalihim ang hinihingi ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Pangunahing dahilan nito ang bilyong-bilyong pisong halaga ng ghost flood control projects ng ahensya sa ilalim ng kanyang liderato. Mr. President, PBBM, sibakin nyo na po si Secretary Bonoan dyan sa DPWH. Kayo na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulunan yung mga maanomalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Para naman kay Bacolod Lone District Representative Albi Benitez, ang prinsipyo ng command responsibility ang humihingi ng pagbibitiw ni Bonoan. Paliwanag ng kongresista, kung ang simpleng bagay na ganito ay hindi nakikita, maaari niyang marami pang kritikal na proyekto ay may katulad na estado. Gaya niya ng sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA, buwelta nito kay Bonoan ay mahiya naman ito at magbitiw na sa pwesto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na hindi magagamit ang pagdinig ng House Infracom para lamang ipagtanggol ang mga mambabatas na isinasangkot sa anomalya kaugnay ng flood control projects. Ayon sa mababatas, kung may personal namang kaalaman si Vice President Sara Duterte sa mga anomalya, ay posible rin siyang imbitahan sa pagdinig, subalit kinakailangan niyang manumpa sa gagawing salaysay. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We don't want Congress to be a platform to defend congressmen who are implicated here. Aprobado na sa plenaryo ng Kamara ang gagawing pagdinig ng House Infracom sa maanumalyang proyekto kontra baha ng pamahalaan. Binubuo ang Infracom ng House Committee on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. 2 linggo mula ngayon, posibleng isagawa ang una nitong pagdinig. Pagtiyak ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, hindi magagamit ang pagdinig ng House Infracom para pagtakpan ang mga mambabatas na sinasabing sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Tugon din ito ng kongresista matapos igiit ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na posibleng conflict of interest ang legislative inquiry dahil sa mga ulat at hinalang may mga mambabatas na involved sa irregularidad at katiwalian sa government projects. This is going to be a public inquiry. So if they are named, then they are named. And if after they are named, they will be given the right to reply. And if they have replied, we will recuse and endorse it immediately to an independent body like the DepDep. Iimbitahan sa pagdinig ang lahat ng contractors ng flood control projects ng pamahalaan. Kabilang na ang mga contractors sa likod ng natuklasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ghost project sa probinsya ng Bulacan. Maaari ring imbitahan si Vice President Sara Duterte kung may personal na kaalaman ito sa mga anomalya sa mga proyekto, pero dapat sumumpa ito sa kanyang gagawing salaysay. Kasunod ito ng pahayag ni VP Sara na may mga kontratista na tauhan mismo ng ilang kongresista. Well, lahat sila dapat, no? Hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives.
If she has actual information na talaga hong she can say na this particular person receiving kickbacks, then she can be invited to the House inquiry. But it needs to be personal knowledge, hindi ba? Kasi she will have to do it under oath. Iimbitahan din ng House Infracom si Baguio City Mayor Benjamin Magalong pero dapat na nitong pangalanan ang mga sinasabing kongresistang sangkot sa katiwalian. Suportado naman ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang gagawing investigasyon ng House Infracom. Nagmamatsyag naman ng taong bayan at kapag huyan hindi maganda ang naging resulta at ang tingin ng taong bayan parang sarswela lang, ang mapupulaan din naman diyan kami. Dagdag pa ng mambabatas, hindi dapat madawit ang buong Kamara sa mga alegasyon ng katiwalian laban lamang sa iilang miyembro nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos matuklasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang Ghost River Wall project sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan kahapon, naglabas sa pahayag ang pamahalang panglunsod ng Baliwag at nilinaw na hindi dumaan sa kanila ang naturang proyekto. Kahit si Bulacan Governor Daniel Fernando, sinabi ring wala siyang alam sa mga flood control projects sa lalawigan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Proyekto yan ng DPWH. Ito ang binigyang diin ng pamahalaang lungsod ng Baliwag matapos tukuyin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang umano'y ghost project na river wall sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan kahapon. Ayon sa LGU, hindi dumaan sa kanilang tanggapan ang proyekto at walang naging koordinasyon mula sa DPWH. Mariin nilang kinundina ang nasabing panloloko at tiniyak na mas paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa pambansang ahensya upang maproteksyonan ang pondo ng bayan. Bukod sa Baliwag, ilang lugar pa sa Bulacan ang naiulat sa sumbong sa Pangulo website na may substandard o palpak na flood control project. Gaya na lang ng ilang flood control sa Kalumpit at Agunoy na kabilang sa mga pinakabahaing lugar sa Bulacan. Actually, talagang hindi nakakatulong kasi nga ang bungi-bungi ang nangyayari. Dapat doon, kunyari, inumpisa sa Kalumpit, tapusin muna yung buong bayan ng Kalumpit. Kaya punta-punta ang ginagawa nila. Siguro iba-iba kontraktor. Walang magandang epekto para kay Kapitan Enrico Cruz ng Barangay San Juan, Hagunoy, Bulacan ang flood control project na ginawa sa ilang barangay sa bayan ng Hagunoy at Kalumpit. Tulad na lang anya sa barangay nila, may dalawang river wall pero magkalayo naman. Anya, ginawa ang river wall nang wala silang idea sa construction project. Ayon sa opisyal, may posibilidad rin na substandard ang materyales na ginamit at palpak ang pagkakagawa nito dahil hindi naman ito nakatulong para maibsan ang baha sa kanilang barangay. Hihingan namin sila ng program of works. Walang binibigay sa amin para malaman namin kung gaano talaga yung haba ng sheet pile na ibinabaw nila sa project. Kailangan talaga yung pulido pagkakagawa, hindi yung tinitipid nila yung substandard na sinasabi. Na hindi palpak yung dinadaya nila yung tayo naman, wala naman tayong control para doon sa ganon. Para naman sa ilang residente ng Barangay San Juan, nahihirapan sila lalo na kapag high tide at may bagyo. Ang nangyayari kasi, portion siya. Kumbaga, wala naman din magandang dulot na nagawa. Kumbaga, nagawa lang siya. May masabing, nagkaroon ng flood control, pero wala naman din saysay. Kasi hindi naman kabuuan na napipigil yung pagdaloy ng tubig. Sabi nga nila kung di na ungkat yan hindi naman din malalaman na Bulacan pala pinakamalaking project na pinagtuunan ng project ng flood control. Ay naman kay Aling Maria Cristina, residente sa Barangay San Jose, Kalumpit, nais rin niya sanang paimbestigahan ang flood control project sa kanilang barangay sa San Jose. Duda rin siya kung bakit hindi pa rin ito nagagawa. Tapos po hanggang doon po sa may Mayto natapos. Pero ito pong amin, tagal na po. Hindi ko po kasi alam kung ano po yung kontraktor nito. Ang sabi po nila, pag natapos daw po ito, isusunod daw po ito. Hanggang ngayon po, wala pa rin pong nagaganap na riprap or dike dito po sa barangay ng San Jose. Pag walang flood control, pag po nag-high tide, dire-diretso po yung tubig sa amin.
Samantala, nagbigay ng pahayag si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay ng mga flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Paglilinaw niya, wala silang alam o koneksyon sa mga proyekto sa flood control lalo na sa Kalumpit at Tagunoy. Hindi naman nagdaan sa amin talaga yan sa totoo lamang. Hindi talaga sa amin nagdaan. And even the courtesy call namin, hindi nagdaan sa amin even the courtesy call nagdaan. Pero yung masasabi kong ghost project, sila nakakaalam nun eh. Hindi ko naman alam talaga yung mga ghost project nila. Sila nakakaalam nun, yung national government. Sinabi rin ng gobernador na magsasagawa sila ng bukod na investigasyon kaugnay sa mga flood control project sa Bulacan. Maghihintay lang po kami sa investigasyon nila at hindi ko sila pwedeng pangunahan muna. Hihintayin ko investigasyon nila at pagkatapos saka kami gagawa ng investigation para sa provincial government. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpaliban ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections na magsisimula sana ngayong araw. Ayon sa komisyon, pag-aaralan muna nila ang epekto ng ipinasang panukalang batas para sa redistribution ng 7 district parliamentary seats na orihinal ay nakatalaga sa Sulu. Ito ang balita ni Dante Amento. Kinakailangan ipahinto lang, baka kasi mag-imprenta kami ng balota ng mismong halimbawa isang buong distrito ng parliamentary district, yung pala yung isang bayan doon ay hindi nakabilang ng distrito na yon. Hindi itinuloy ng Commission on Elections ang pagsisimula sana ngayong araw ng pag-iimprenta ng 2.3 milyon na mga balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 13. Partikular na rito ang mga balota para sa mga probinsya ng Tawi-Tawi at Basilan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinag-aaralan nila ang epekto ng ipinasang panukalang batas o Parliament Bill No. 351 para sa redistribution ng 7 parliamentary seats na orihinal na nakatalaga sa Sulu. Paliwanag ng komisyon, posibleng mababago ang ballot face o hitsura ng balota dahil may mga bayan na maaari ring malipat ng ibang distrito. Nais masiguro ng komisyon na ang pangalan ng mga kandidato na may imprenta sa balota ay tama batay sa distrito na kanilang kinabibilangan. Ito ay dahil ang BARM elections ay automated elections kaya nakalagay na mismo sa balota ang pangalan ng kandidato. Kung merong bayan na nawala at naalis doon sa distrito kung saan siya originally kabilang, kahit pa nga yung kandidato ay mananatili doon sa distrito kung saan siya nag-file, kahit yung kanyang sariling bayan ay nailipat na, may effect po yan sa ating pong printing sapagkat tatandaan ng lahat na ang mga balota ay maliban sa precinct specific dahil ito ay automated election, yung mga pictures at yung mga kandidato rin po ay specific sa bawat distrito sapagkat nakaprint yung mga pictures at pangalan ng kandidato din sa mga balota at hindi ito isinusulat katulad ng manual na halalan. Dagdag pa ng komisyon, kahit pa hindi pa ganap na batas ang bill na ipinasa ng parlamento, kailangang maghanda sila upang hindi maapektuhan ang halalan. Kabilang na rito ang posibilidad na may mag-question kapag naging ganap na itong batas. Wala kaming choice kung hindi ipatupad yung batas kasi remember ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng batas natin. And therefore, ngayon ganito kaaga pa lang, kinakailangan pag-aralan namin kung paano magkakaroon ng pagbabago at maisa sa katuparan yung kagustuhan mismo ng parlamento. Tiniyak naman ng komisyon na agad din nilang pasisimulan ng printing ng mga balota kapag nagkaroon na ng malinaw na kasagutan sa issue. Samantala, dahil wala ng panahon para magbukas ng Certificate of Candidacy o COC filing, ang kinatawan sa 7 bagong parliamentary district ay itatalaga muna ng Pangulo. Pinawi naman ng COMELEC ang pangamba, lalo na ng mga taga-Bangsamoro na baka hindi matutuloy ang halalan. Sabi ng poll body, madali lang naman ang pag-iimprenta ng mga balota, lalo na mahigit 2 milyon lamang ito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagbabala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa paglipa na pa rin ng mga abusadong online lending applications na nanghaharas sa mga hindi nakababayad ng utang. Panawagan ng PAOC, huwag mag-atubiling magsumbong sa mga otoridad kapag nakararanas ng pananakot at harassment mula sa mga nagpapautang online. Ito ang balita ni Nel Maribuho.
gumawa ng group chat, messenger. Yung mga play ko sa FBI, pinagkukuha tapos sisiraan ako. Gumawa ng group chat na scammer daw ako. Tapos sa text, minumura ako, papatayin daw ako, babarilin, tapos papadala ng bulaklak, tapos susunugin yung bahay. Isa si alias Badoy sa nabiktima ng mga abusadong online lending application. Ayon sa kanya, nakaranas siya ng harassment mula sa kanyang inutangan sa isang mobile application. Ipinakita ni alias Badoy sa UNTV News sa mga natanggap niyang mga text message na naglalaman ng mga pagbabanta at masasakit na pananalita mula sa kanyang inutangan na online lending app. Ayon pa sa kanya, nagulat din siya sa laki ng interes na ipinataw nito. Malaki pala yung interest, kaya nagulat ako na kunyari 3,000 ang makukuha mo lang doon, mga 1,800, mga ganun. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, marami pa rin hanggang ngayon ang abusadong online lending application kahit na patuloy ang pagtugis ng pamahalaan laban sa ginagawang panghaharas ng mga ito sa mga hindi nakababayad ng utang. Ang dami kasi nga, nasa 300 yan, but ngayon nga, unti-unti natatanggal na natin, nati-take down na natin yan dahil pag maraming reklamo, yung isang lending apps na yan, tinatanggal na natin at yung talagang sobrang pasaway, yan, inuhuli natin. Ayon pa sa ahensya, problema pa rin nila ang paglipanan ng mga bogus o mga manlolokong nasa likod ng mga lending app. Kaya naman, naglunsad ang PAOK ng kampanya laban sa mga abusadong online lending app. Ito ay upang mabigyan ng babala ang publiko at mag-ingat sa kanilang mga inuutangan na online apps. Hindi lahat ng online lending apps ay matino. Meron dyan mga bogus, meron dyan mga abusive like yung na merong sa paniningil ginagawa nila yung pananakot, yung panghaharas, tapos ipapasurrender nila sa iyo yung mga social media accounts mo, yung mga contacts mo, yung mga galleries mo para gawin nilang leverage kung sakaling sisingilin ka na nila. Ayon sa PAOK, marami pa rin sa ating mga kababayan ang kumakapit sa mga online lending app na sinasamantala naman ng mga nagpapautang. Medyo talamak kasi nga malaki yung kinikita nila and madali kasi yung marami kasi nangungutang sa atin dahil marami nagigipit Oo. Para sa mga katulad ni alias Badoy na nakaranas ng panghaharas ng online lending, maaaring magsumbong o makipag-ugnayan sa Online Lending Complaints 2025@gmail.com o sa 0995-427-7218. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinuna ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang isang proyekto ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Maynila dahil sa kawalan niya ng kaukulang permit. Kanina ay pinagutosan ng lungsod ang pagkakandado sa lugar ng proyekto at pagkumpiska sa mga construction equipment kaugnay ng proyekto. Ito ang balita ni JP Nunez. Lumabas siya ngayon and I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero illegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan-anya sa tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens.
Naghihimutok si Mayor Isko dahil walaan niyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde, hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no hard close ako sa kanila. Sa totoo. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Kinukunan na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaigting pa ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagbibigay seguridad ng mga dayuhang turista at negosyante na nagtutungo rito sa bansa. Kanina umaga ay nilunsad ang Korean desk sa isang police station sa Angeles City, Pampanga kung saan maaaring dumulog at humingi ng tulong ang mga Koreano at iba pang mga dayuhan na nabibiktima ng krimen. Ito ang balita ni Ryan Nakanlale. We remain concerned over safety issue because of the multiple incidents during the first half of this year, including the high-profile crimes, kidnappings, shootings, and fatal armed robberies. Ikinabahala ng Korean Embassy ang mga krimen na nangyayari sa bansa na tinatarget ang mga Korean national. Kaya agad silang kumonsulta at nakipagpulong sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ayon kay South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sam-hwa, noong Mayo nakipagpulong sila kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang kasama ang ilang miyembro ng Korean community. Hulyo naman nang makipagpulong sila sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Layo nito na matugunan ang pangamba ng ilang Korean na nasa Pilipinas hinggil sa mga krimen kung saan sila ang target na mga biktima. Kaugnay nito, sinimulan ngayong araw ang paglalagay ng Korean desk sa ilang piling lugar sa bansa gaya sa Angeles City, Clark, Olongapo, Tarlac at Cebu. We remain concerned over the security, the issue, situation. But, let's look on the bright side. We are positive about the continuing support and commitment from the national and local governments to ensure safety and security of Korean nationals. Sa Station 4 ng Angeles City Police Office sa Pampanga, unang naglagay ng Korean desk kung saan mayroon ring numero na maaaring tawagan. Ito ang Korean desk dito sa Angeles City kung saan maaaring dumiretso ang mga Korean na may reklamo o posibleng biktima ng krimen. May available na translator din na pwedeng tawagan ng PNP kung kailangan. Pero ayon sa PNP at PAOK, maging ang ibang banyaga na may reklamo ay maaaring dumulog dito. Ayon sa PNP, nagsasagawa na sila ng inventaryo sa kanilang mga tauhan na graduate sa pag-aaral ng Korean language para makatulong sa pagresolba ng mga kaso. May mga trained personnel tayo, graduate ng Korean language. So sila yung ilalagay natin doon sa mga Korean days. And for those stations na kulang pa, we have a partnership with them that they will be providing translators to us. Ayon naman sa PAOK, malaki rin ang epekto sa turismo at negosyo sa bansa dahil sa mga krimen na dayuhan ang mga biktima. If we talk of yung sa businesses, wala namang magtatayo ng business kung nakikita nila magulo yung peace and order. So that's the main focus and the main objective of this desk para magkaroon ng peace and order sa lugar so we can encourage more businesses to come in dito sa lugar nito. Sa ngayon, tinatayang nasa 50 hanggang 60,000 na mga Koreano ang naninirahan dito sa Pilipinas. Habang umabot naman sa 1 milyon ang bilang ng mga turistang Koreano na bumisita dito. Sa Angeles City ay mayroong 2,000 residente ng Korean national.
Matatandaang noong 2016, dinukot at pinatay ang negosyanteng si Ji Ik-ju na residente ng Angeles City. Nakulong at nahatulan na ang ilan sa mga sangkot na pulis, subalit nananatiling nagtatago ang tinuturong mastermind na si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Nitong Abril, isang Koreano din ang hinold up at pinatay sa lugar. Kanina, lumagda sa commitment at support na tutulong sa tagumpay ng Korean Desk ang PAOK, Korean Ambassador, ilang representative mula sa Korean community, PNP, AFP at iba't ibang sektor. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa Philippine Consulate General sa Hong Kong kaugnay sa 6 na overseas Filipino workers na inaresto roon. Sa isang post, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na inaasikaso na nila ang pagbibigay ng legal assistance sa mga naturang OFW na sinasabing nakulong dahil sa umano'y paglabag sa visa rules at misrepresentation. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa pamilya ng mga ito upang bigyan sila ng kinakailangang tulong at suporta. Binisita ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. ang 2 Pilipino na kasalukuyang nakakulong sa U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE Detention Facility sa Kentucky at Georgia. Ayon sa embahada, layunin ng pagbisita na masiguro ang maayos sa kalagayan ng mga Filipino detainees at matiyak na protektado ang kanilang karapatan at kapakanan alinsunod sa batas ng U.S. at international standard. Tiniyak ng Philippine Embassy na magpapatuloy ang kanilang pagmonitor at pagbibigay ng proteksyon sa lahat ng Pilipino na nasa kanilang jurisdiksyon. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack Del Campo mula sa Chester, United Kingdom. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Naaprubahan na ng lawmakers sa Texas ang isang bagong electoral map na inaasahang papabor sa Republican sa susunod na eleksyon. Iaakit na ito sa Senate at inaasahang mabilis na sasang-ayunan ni Texas Governor Greg Abbott. Ito ang balita ni Maven Carizo. We just passed President Trump's one big, beautiful map. It's done. Five more Republican House seats in Texas for U.S. Congress. Sa botong 8852, inaprubahan ng Texas House of Representatives ang panukalang redistricting o pagbabago ng electoral map. Layunin nitong lumikha ng 5 bagong congressional districts na pabor umano sa Republican Party. Ang panukalang ito ay kasunod ng halos 2 linggong pagtutol ng mga Democrats na nag-walk out para pigilan ang deliberasyon. Sa kabila nito, natuloy ang talakayan at botohan kaya agad nadidiretso ang panukalang Senado kung saan inaasahang mabilis itong maaprubahan at lalagdaan ni Texas Governor Greg Abbott. You own the walkout. You said you did that. But don't come into this body and say we didn't include you. You left us for 18 days, and that's wrong. Muling iginiit ng mga Republikan na makatarungan ang bagong mapa at bahagi ng kanilang estratehiya upang masiguro ang kanilang pwesto sa Kongreso. Suportado rin ito ni US President Donald Trump at sinabing ang hakbang ay isang big win para sa Texas. Pero para sa mga Democrats, malinaw na ito ay isang partisan power grab o hakbang upang agawin ang kanilang kapangyarihan. So let's talk about cowardice and cheats, because if you knew you could win this next election, you wouldn't be taking this effort to try to steal 5 seats from elected officials that members of color elected to represent them in Washington, D.C. Marainding kinwestiyon ng mga grupo at mambabatas ang posibilidad na ma-dilute o mabawasan ang boto ng minority communities, bagay na maaaring lumabag sa federal law. You may not understand redistricting, but I hope you understand lying, cheating, and stealing. Because this is what people do. People like Donald Trump, people like the Republican Party of Texas. When they can't win, they cheat. Sa kabila ng matinding pagtutol, aminado ang mga Democrats na wala silang sapat na bilang upang pigilan ang panukala.
Kaya't asahan na ang pag-akyat ng usapin sa korte kung saan muling susubukin ang legalidad ng bagong electoral map. Sa ngayon, nagbabadyaring sumunod ang iba pang estadong hawak ng Republicans gaya ng Florida at Ohio. Habang tinutulak naman ng mga demokratikong estado gaya ng California at New York ang kani-kanilang bersyon ng redistricting upang mabalanse ang epekto ng Texas. Mayvin Carrizo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing kinundina ng International Criminal Court o ICC ang bagong parusang ipinataw ng Estados Unidos laban sa 4 nitong opisyal. Kabilang dito ang 2 hukom at 2 piskal dahil sa pag-iimbestiga, pag-aresto at pagpaparusa sa mga mamamayan ng US at Israel na ayon kay Secretary Rubio ay paglabag sa soberanya ng 2 bansa. Ayon sa ICC, ang mga hakbang na ito ay isang flagrant attack sa kanilang pagiging independent body at isang insulto sa mga biktima ng krimen sa buong mundo. Kasama sa mga pinatawan ng sanction, si Judge Nicolas Guillou ng France, Judge Kimberly Prost ng Canada at Deputy Prosecutors Nazat Tamim Khan ng Fiji at Mami Mandiaye Niang ng Senegal. Samantala, ikinatuwa naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang desisyon ng Washington at sinang-ayunan ang hakbang ng Estados Unidos laban sa umano'y corrupt bureaucracy ng ICC na pumipigil sa mga bansa na depensahan ang kanilang sarili laban sa banta ng terorismo. Sa kabila ng tila pag-usad ng ceasefire deal sa pagitan ng Ukraine at Russia, muling nagpakawala ang Russia ng mahigit 600 drones at missiles laban sa Western Ukraine kagabi na tinawag ng Kyiv na isa sa pinakamalalakas na pag-atake nitong mga linggo. Kabilang sa tinamaan ang Zaporizhia, Dnipropetrovsk at Lviv, kung saan may mga nasawi at sugatan. Ayon kay Foreign Minister Andriy Sybiha, ipinakita ng serye ng atake ang agarang pangangailangan para sa mas matibay na air defenses at seryosong diplomasya upang wakasan ang digmaan. Samantala, minungkahi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Switzerland, Austria o Turkey bilang posibleng lugar ng peace talks kay Vladimir Putin. Matagumpay ang sinagawang test fire ng India sa Agni-5, isang locally developed intermediate-range ballistic missile na kayang magdala ng nuclear warhead at tumama hanggang 5,000 kilometro na aabot sa China at Pakistan. Ayon sa Ministry of Defense ng India, natugunan ng missile ang lahat ng operational at technical parameters nang i-launch ito sa Odisha State nitong Miyerkules. Isinagawa ang test ilang araw bago bumiyahe si Prime Minister Narendra Modi patungong China para sa Shanghai Cooperation Organization Summit. Ituturing na ang Agni-5 bilang bahagi ng depensa ng India laban sa nuclear-armed rival nito na Pakistan, kasunod ng mga nagdaang tensyon at sagupaan sa rehiyon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Tatagal na hanggang sa 2028 ang 50% discount na pinatutupad sa mga linya ng MRT at LRT ayon sa Department of Education. Ang naturang programa ay para sa mga estudyante ay sinimula nitong Hunyo ngayong taon. Sakop nito ang mga estudyante mula kindergarten hanggang graduate school at maging mga nasa alternative learning system at special education programs. Kasama rin sa 50% fair discount ang mga PWD at senior citizens na dati ay nasa 20% lamang. Magiging malaking tulong para sa mga manggagawang Pilipino kung
o maisa sa katuparan ang panukalang 50% discount sa pamasahe sa tren para sa mga minimum wage earners. Ayon sa ilan, malaking bagay ito bilang pangdagdag sa pambili ng mga pangunahing pangangailangan lalo na ngayong nagsisitaasan na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang balita ni Benedict Samson. Malaking bagay po yun para sa amin na nagko-commute, nagtitrend araw-araw. Malaking bagay yun, mas malaki matitipid pati. Malaking tulong na rin po para sa amin na 50% na bawas sa pamasahe, lalo na po kasi is pamahal na po yung bilihin ngayon. Nasa 695 pesos ang arawang sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Bagamat nasa 50 pesos ang nadagdag sa sahod noong nakaraang buwan, para kina Rona Bulanon at Kim Baltasar, kulang pa rin ito sa pang-araw-araw nilang gastusin. Sa ipinakitang computation ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, nasa 35 pesos ang isang trip o 70 pesos ang balikang pamasahe sa end-to-end trip o mula Antipolo hanggang Recto Station ng LRT Line 2. Kaya naman kung susumahin, aabot sa 1,680 pesos ang kabuang gastos sa pamasahe sa LRT 2 sa loob ng isang buwan ng isang commuter. Pero sakaling aprubahan ng gobyerno ang ipinapanukala ng TUCP na isama sa 50% fair discount sa mga tren ng mga minimum wage earner, pwede pa silang makatipid ng nasa 840 pesos sa loob ng isang buwan na pamasahe. Si Rona, nasa 46 pesos kada araw o katumbas ng nasa 1,104 pesos ang balikang pamasahe sa LRT1 mula Abad Santos hanggang sa Central Terminal Station. Si Kim naman, nasa 66 pesos per day o 1,584 pesos ang pamasahe sa balikang biyahe mula Fernando Poe Jr. Station hanggang Central Terminal Station. Kung matutuloy ang implementasyon ng diskwento, nasa 552 pesos kada buwan ang matitipid ni Rona, habang 792 pesos naman kay Kim. Bagay na malaking dagdag na rin sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Dagdag sa baon ng anak. Gastusin sa mga, kasi ngayon ang daming projects ng mga anak ko. Bali 3 pinag-aaral ko eh. Isang college, 2 high school. So malaking tipid yun sa amin. Sobrang laking tipid. Mapupunta yun sa kanila. Kung matutuloy, sana nga matutuloy yung 50% na discount na yan para makatulong din kahit papaano. Para sa akin, sir, is malaking tulong po yun, lalo na yung bawas po is pwede rin po kasi is mapupunta sa pagkain din, sa mga ibang gastusin pa po, sir. Hindi po talaga sapat yung 695, lalo na sa maraming gastusin, lalo na sa pamahal na bilihin po. Ayon pa sa TUCP, milyon ang bilang ng mga minimum wage earner dito pa lamang sa Metro Manila. Kung kaya, isinusulong nila na mabigyan ng diskwento sa pamasahe sa tren ang mga ito. Sa isang pahayag, nananawagan sila sa Department of Transportation na bukod sa mga estudyante, senior citizen at person with disability, maisama na rin ang mga manggagawa sa mabibigyan ng 50% discount sa pamasahe sa lahat ng linya ng tren. Panukala ng TUCP, magkaroon din ng special beep card ang mga manggagawa para hindi na rin sila mahirapan sa mahabang pila sa mga ticketing booth. Sakali na mga aprubahan, kailangan lang ng mga ito na magpakita ng Certificate of Employment na nakalagay kung magkano ang sweldo bilang katunayan na sila ay minimum wage earner para mabigyan ng special beep card. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang DOTR sa panukalang ito ng TUCP, pero nauna nang sinabi ng kagawaran na layo nilang maibigay sa mga Pilipino ang maayos na sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatatawag ng Land Transportation Office ang may-ari ng nasa 19 na motorsiklo na nahuli ng PNP Highway Patrol Group dahil sa pagkakarera sa isang bypass road sa San Rafael, Bulacan noong August 17. 24 ang naaresto ng mga otoridad sa nasabing insidente, kung saan 12 rito ay pawang mga menor de edad na may edad 16 hanggang 17. Kaugnay nito, naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa mga may-ari ng 19 na motorsiklo upang pagpaliwanagin kung bakit hindi sila dapat panagutin. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na hindi nila ito palalagpasin lalo na't may nangyari pang aksidente habang tumatakas sila sa mga pulis. Hanggang sa August 27 naman ang ibinigay na palugit ng LTO upang magpaliwanag sila sa LTO Central Office sa Quezon City.
Sinagot ng opisina ni Senator Robin Hood Padilla si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay sa naging pahayag nito na basahing muli ang bill na isinusulong ng senador ukol sa panukalang mandatory drug testing sa mga matataas opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Chief of Staff ng senador na si Attorney Rudolph Furado, batid nila ang nilalaman ng ruling ng Supreme Court kung saan binanggit ng Palace Press Officer na unconstitutional ang mandatory drug testing. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Jurado na hayaan na lamang anya ang mga mambabatas sa gawin ng trabaho nito at kung maisabatas ay hayaan ng korte ang magsabi kung ito ay labag sa konstitusyon. Hindi naman umano sinisingle out ng panukalang batas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at malaki ang respeto ng senador sa Pangulo. Ito na nilang huling pagkakataon na magkokomento ang opisina ng senador kaugnay ng issue. Pinangangabahan na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang posibleng pagkawala pa ng automatic 30 billion allocation fund ng mga magsasaka. Ito'y kaugnay ng naging pagdinig kahapon sa Senado at kahilingan ng Department of Agriculture na magkaroon ng revision sa Rice Tarification Law o RTL. Ayon sa SINAG, hindi umano nila maintindihan kung bakit kailangan magkaroon ng pag-amyenda lalo na't hindi naman nila Rice Tarification Law ang dahilan ng pagbagsak ng presyo ng palay at pagbaba ng taripa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Hindi namin kinoconsider na yung RTL in fact ang may malaking dahilan sa pagbagsak ng palay o sa pagbaha ng imports. Yung Executive Order 62, yun talaga ang nagtulak sa marami ang importasyon at pagbagsak ng presyo ng palay ngayon. Pinaninindiganan ng Samahang Industriya ng Agrikultura na hindi sagot ang agarang pag-amyenda sa Rice Tarification Law sa isyu ngayon sa agricultural sector, pangunahin sa mga magsasaka. Kahapon, humiling ng suporta si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kina House Representatives Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga para sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Sa naging pahayag ni Secretary Laurel, kahapon nakikita ng kalihim na ang problema talaga ay nasa RTL mismo at hindi reforma ang nagiging dulot kundi pagpatay sa rice industry. Subalit sa panig naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law ay posibleng maging banta pa sa allocation fund na 30 billion pesos para sa mga magsasaka. Ang problema mo sa pag-revise mo ang RTL, baka mawala pa yung 30 billion automatic allocation sa industry. Yung mga nananawagan sa palakasin ng NFA, baka mapunta sa NFA pa itong automatic appropriation ng 30 billion. Yun talaga ang concern natin. Dagdag pa nito, mas kritikal na usapin sa pagbagsak ng palay ang hindi pagbabalik sa taripa sa 35% at ang naging dulot ng Executive Order 62 sa pagbaha ng imported rice sa bansa at patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay. Kasi pag sinisi lahat sa RTL, certain sections ng government, DA, even yung pang-farmers organization, para bang iniligtas mo na yung EO62 na pababa sa taripa, na siya talaga ang major na dahilan ngayon bakit bagsak ang presyo ng palay dahil nga bumabaha tayo sa mura imported na bigas. Kaya naman muling giit ng grupo na hindi ang pag-amyenda sa RTL ang pangunahing concern o makatutulong sa farmers, kundi baka maging banta pa umano kapag ginalaw ang naturang batas. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging matagumpay ang kauna-unahang multi-organ retrieval na isinagawa ng Eastern Visayas Medical Center. Sa isang opisyal na social media post, masayang ibinahagi ng EVMC ang anilang milestone ng opisyal o ng ospital na malaking development sa larangan ng organ donation at transplant support. Kabilang sa isinagawang multi-organ retrieval, ang pag-transplant ng kidney, liver at cornea. At bilang pagpupugay naman sa kabayanihan ng organ donor, binigyan ng mga medical personnel ng EVMC ang isang honor walk dahil sa pagbibigay niya ng panibagong pag-asa para sa marami pa nating mga kababayan na nangangailangan ng organ transplant. Idineklara ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Sur ang August 22, 2025 bilang Day of Rejuvenation.
Layunin itong bigyan ng pagkakataon ng kanilang mga empleyado na magpahinga at makapag-recharge bago ang gaganaping strategic planning. Isasara ang mga opisina ng Kapitolyo bukas hanggang weekend. Magbabalik operasyon naman ang lahat ng tanggapan sa Martes, August 26. Isang low-pressure area sa may silangan ng Baler, Aurora ang binabantayan ng Pag-asa. Inaasahang tatawid ito sa Central at Northern Luzon. Ang detalye kung magiging bagyo ba ang LPA, ihahatid ni Lian Loreto, weather specialist ng DOST Pag-asa. Sa ngayon nga po, meron po tayong binabantayang low pressure area at ngayon po ay huli po natin itong namataan 435 kilometers sa silangan po ng Baler, Aurora. So ito nga pong LPA ay may medium chance pa po ng development in the span of 24 hours. Pero kahit hindi po ito maging bagyo ngayong araw, ay magdadala pa rin po ito ng mga kaulapan at pag-ulan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo kahit hindi po ito bagyo. So itong LPA po ay makakaapekto po dito sa may Cagayan Valley, pati na rin po sa may Metro Manila, sa Central Luzon and Calabarzon region. At yung extension naman po nito or yung trough po ng nitong LPA ay magdadala rin po ng mga kaulapan sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon. Ngayon po yung kanyang pagkilos po ay pag west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So medyo may kabagalan po yung kanyang pagkilos, pero may certainty na po tayo na ito po'y tatawid dito sa northern at central Luzon. At pagtawid po nito, saka pa po tataas yung tsansa nito na maging bagyo kung makaabot na po siya dito sa may West Philippine Sea. At kung maging bagyo nga ay tatawagin natin ito sa pangalang Isang. Samantala, meron pa rin po tayong southwest monsoon na nakakaapekto po dito sa may Visayas, Mindanao at sa Palawan. Ngayon magdadala po ito ng makulimlim na panahon dito sa may Palawan, sa may Zamboanga Peninsula, sa Barm, Lanao del Norte, and dito rin po sa may Misamis Occidental. Pero dito rin po sa may Visayas, asahan din po natin ang makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, asahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga localized or isolated thunderstorms. At dahil nga po dito sa pinagsamang epekto ng ating low pressure area at nitong southwest monsoon, ito naman po ang ating forecast na pag-ulan sa loob po ng 24 hours. So ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan po sa mga naka-yellow na mga regions ay posible pong umabot ng 50 to 100 millimeters ang kanilang mga pag-ulan. So 50 to 100 po ay ibig sabihin po niya, posible pong umabot ng 4 hanggang 8 na timba ng tubig ang ipalabas nitong southwest monsoon at ng LPA. At yung ganyang level nga po ng tubig ay posible pong magkaroon po tayo ng mga localized floodings at lalong-lalo na po sa mga urbanized areas at mga low-lying regions. Kaya posible po talagang tumaas yung level ng tubig natin. Ito rin po mga nakayelo ay may posibilidad din po na magkaroon ng mga landslides dahil nga po dito sa pag-ulan. At para sa ating pagtaya bukas, so yung lagay ng panahon po natin sa buong Luzon ay magiging maulap at maulan. Lalong-lalo na po dito sa may yun nga po, Central Luzon area at dito din po sa may Bicol region and sa may Calabarzon area dahil po dito sa low pressure area. Ang magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila bukas ay 26 to 30 degrees Celsius. Para naman po sa Palawan, Kabisayaan at sa Mindanao, asahan din po natin ang maulap at maulan na panahon dito po sa may Palawan, sa may Visayas at dito rin po sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Pero sa may eastern side naman po, silangang bahagi ng Mindanao, kagaya na lang po dyan sa may Caraga at sa may Davao region, asahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin. So, generally fair weather po tayo pero mataas po yung tsansa ng mga isolated o localized thunderstorms. Ito po ang ating mga agwat ng temperatura.
Opisyal na ang inilabas ng Wish 1075 ang Wish-clusive performances ng OPM powerhouse na si Gigi Delana para sa kantang Sarhan. Ang Sarhan ay isang original soundtrack at official theme song ng Wish Date Love Tales na bahagi ng ika-11 anibersaryo na nag-iisang FM radio on wheels ng Wish 1075. Ito ang balita ni Jed Neresina. Paano ba tatanggapin ulit-ulit na sakit kung ako ang may sala? Bakit magpipilit? Bakit pa ba umaasa? Sa bula ay kumakapit kayong ikaw naman pala'y may iba nang iniibig. Marami na ang nakarelate, nasaktan at napaluha sa emotional performance ni Gigi Delana ng kantang Sarhan. Ito ang official theme song ng katatapos lang na Wish Date Love Tales na bahagi ng ika-11 anibersaryo ng Wish 1075. Sa bawat linya ng kanta, ramdam ang sakit, pamamaalam at pangungulila. Mga damdaming tumatagos, hindi lang sa mga karakter ng short film ng Wish Date Love Tales, kundi pati na rin sa mga manonood at tagapakinig. Ilang netizens din ang nagsabi na nakarelate sila sa mensahe ng kanta. Sabi ni @Josephine Johnson, napaiyak siya dahil pareho ang mensahe nito sa kanyang love story. Pinuri rin niya ang perfect delivery ni Gigi ng awitin. Ayon naman kay Alfred Gosson, you can always count on Gigi to deliver with such heartfelt passion and emotion. Ramdam na ramdam ang heartache ng mensahe. Hindi rin napigilan ng iba ang kanilang emosyon. Komento ni @Christian Pangilinan de Guzman, ang sakit ng song, kaya need talaga sarhan ang bakas ng kahapon. Dagdag pa ni @Tisay Meg, aray naman, ito yung sinabi na move on na, wag na ipilit pa. Oh no! Bilang kauna-unahang kanta na isinulat para sa Wish Date, isang malaking karangalan para kay Gigi ang maging boses ng kantang Sarhan. Ayon pa sa OPM artist, pinaghandaan niyang mabuti ang kanyang performance para mas maramdaman ng publiko ang bawat himig at mensahe ng kanta. Nag-hire talaga ako ng isa sa mga friends ko na nag-vocal lessons talaga kasi I really need that. I needed that kasi nag-stop ako magpa-voice lesson eh. So, it's a big help for this big event. Ang Sarhan ay isang awit tungkol sa pagbitaw sa nakaraan, pagtanggap sa sakit, at paglimot sa pag-ibig na nagdulot ng sugat. Isang kwento ng pamamaalam na nagsisilbing aral para sa mga pusong nasaktan. Mapapanood ang buong Wish-clusive performance ng Sarhan sa YouTube channel ng Wish 1075. Pakiusap ko na wag na muling buksan, sobrang sakit ng nararamdaman. Itong ating kwento'y tuluyan ng sarhan. Kailangan ko nang ika'y kalimutan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. DOJ beacon sa Team Sandings sa elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off ang SSS Pension Boosters matapos silang talunin sa kanilang laban. Samantala, nananatili na sa top 2 at undefeated ang AFP Cavaliers matapos tambakan ng 52 points ang BIR Nation Builders. Habang nakalusot naman ang BJMP Greyhounds sa dikit na laban kontra PNP Responders. Ito ang balita ni JP Nunez.
Unti-unti nang nakikita kung sino ang mangunguna sa standings ng elimination rounds ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa pagpapatuloy ng bakbakan sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servants nitong Miyerkules, August 20 sa Paco Arena sa Maynila. Parehong umatake ang SSS Pension Boosters at DOJ Beacons para makapwesto sa top 4 at manatiling buhay ang tsansa para sa quarterfinals. Sa first quarter ng game, maganda ang ipinakitang opensa ng SSS Pension Boosters kung saan nagtapos sila na may 8 puntos na kalamangan, 24-16. Sa kalagitnaan ng second quarter, nakalamang ang DOJ Beacons dahil sa 3-point shot ni DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano. Lumamang sila ng 1 puntos sa score na 27-26. Nabawi ng DOJ Beacons ang kanilang momentum kung saan sila naman ang nag-iwan ng 5 kalamangan sa pagtatapos ng first half, 43-38. Sa third quarter, nakahabol ang SSS Pension Boosters at naitabla ang score sa 55-all. 1 minute and 4 seconds remaining, subalit natapos ang quarter na lamang pa rin ng 2 puntos ang DOJ Beacons. 3 minutes and 39 seconds remaining sa fourth quarter. Isa ang hinahabol ng SSS Pension Boosters. Pero matapos nito, tila kinapos na ng hangin ang SSS Pension Boosters habang mas bumilis naman ang pacing ng DOJ Beacons. Sa huling buzzer, lamang ng 8 puntos ang DOJ Beacons sa final score na 79-71. Best player of the game si Prosecutor Borgie Kalugay na nag-ambag ng 5 points, 7 rebounds, 9 assists at 5 steals. Actually, nag-expect ako na ng matinding training, although yung mga kasama namin kasi masyadong busy, so hindi kami nakapag-practice, so we have to do extra practice on our own, and then konting shooting na lang, and that's it. Sa second game, mula sa opening basket ni Colonel Edwin Parcia hanggang sa huling layup ni Lieutenant Colonel Joseph L. Lucida sa fourth quarter, hindi pinatikim ng AFP Cavaliers ng kalamangan ang BIR Nation Builders na naghahabol ng panalo para umangat mula sa ika-6 na pwesto. Hindi umubra ang puwersa ng BIR Nation Builders sa laki at bilis ng AFP Cavaliers. Sa kanilang mabilis na ball rotation at control sa ilalim ng basket, tuluyang hindi nakasabay ang BIR Nation Builders. Itinumba ng AFP Cavaliers ang BIR Nation Builders sa final score na 97-45. Nananatili silang undefeated sa Group A ng Liga. Hinirang na best player of the game si Lieutenant Colonel Carbajal na kumamada ng double-double, 25 points at 22 rebounds, plus 9 assists, 2 steals at 2 blocks. From the grassroots, mula pa nung mga kadete kami, alam na namin yung nilalaro namin. Tapos may mga add-on pa kami from other source of commissionship. So talagang yung familiarity talaga napakalaking aspect nun. Since mga 20 plus pa lang kami nun. Hanggang ngayon naglalaro na kami sa either kalaban o kakampi. Kaya maganda yung yung teamwork na develop namin through the years. Dekada na kumbaga. Sa third game, naging dikit ang tagisan ng BJMP Greyhounds at PNP Responders. Mula first quarter hanggang kalagitnaan ng third quarter, naghahabol ng puntos ang PNP Responders. Muli lang silang nakalamang sa huling 5 minuto ng third quarter. Dito na nakakuha ng kumpiyansa ang PNP Responders para lamangan ang BJMP Greyhounds, kung saan tila mapapasa kanila na ang panalo. 1 minute and 49 seconds remaining sa fourth quarter, tabla sa 65 ang score ng dalawang kupunan.
Sinikap ng mga manlalaro ng PNP na makakuha ng kalamangan pero kinapos ang kanilang bala. Last ball possession ng PNP responders sa kanilang court with 20.5 seconds remaining. Hindi pumasok ang contested 3-point attempt ni Police Colonel Ireneo Dalugdog. Nakuha ng BJMP Greyhounds ang bola hanggang sa maubos ang oras. Bigong makuha ng PNP responders ang comeback win nang magtapos ang score sa 71-69 in favor sa BJMP Greyhounds. Best player of the game si Jail Superintendent Ricky Pegalan na nagtala ng 30 points at 6 rebounds. In terms of medyo undersized po talaga kami. So what we did is nag-capitalize po kami sa aming strength which is yung running game po. And actually we are really determined and our desire to win this game para at least tumaas yung probability namin to proceed to the next round po. Matapos ang mga laban nitong Miyerkules, pasok na sa top 4 ng Group A ang Judiciary Magis, AFP Cavaliers, DOJ Beacons at Executive Branch Commanders, habang wala na sa liga ang BIR Nation Builders at PhilHealth Health Insurers. Samantala sa Group B naman, pasok sa top 4 ang GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, BJMP Greyhounds at PNP Responders, habang wala pang eliminated sa kanilang bracket. Abangan ang susunod na game schedule sa August 24 sa Novadesi Convention Center sa Quezon City. Unang magtutuos ang BIR Nation Builders at DOJ Beacons. Sa second game, ang PNP Responders kontra sa Agriculture Kadiwa Warriors. At sa huling game, ang bakbakan sa hardcourt ng dalawang undefeated sa liga na Judiciary Magis at AFP Cavaliers. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausing ngayong araw po ng Webes. Maraming salamat at shoutout po kina Gino Said, Hiel Opelinia, Geomar Pajo, Roberto Dianco, Arlene Samarita at Ellen Bill Alvarez. Samantala, narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 12 na nagsasabi, sapagkat sinisaway ninyo o sinisaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.